Gaya-gaya po tumaya yung mga House of Representatives na ano yun, TRICOM. Gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Abduribo ng Senado nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind tinutukoy niya? Si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified na anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang Speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yun dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Okay,
sabihin na natin may butas itong yung Diskaya, no? Pero ang question dito, bakit nila sinisingle out yung Diskaya? Ito ang nakikita nating tungo ng kanilang galaw ngayon. Kasi kung titingnan natin, etong mga dilawan, except itong yung mga nasa circle naman ni Attorney Rowena Guanzon, ay mga dilawan sila, pero they are on the real fight na kung corrupt, hindi yung walang selection, kumbaga. So yung mga dilawan na alam natin na merong interest na talagang sila yung namamayagpag ngayon, nakikita natin na kumbaga meron silang pinupwesto at meron silang tinutumbok. Like for example, yung mga nagrarally ngayon na mga nandyan sa kalye, na mga dilawan. Ang nakalagay sa litrato, Diskaya. Tapos i-connect nila yung picture ni VP Sara o kaya si Kong Pulong. Kumbaga, ganun yung ano nila. Pero, yung si Diskaya and the rest, like si Mayor Magalong, ang pag-usapan natin later si Mayor Magalong, itong si Diskaya went to the Senate at meron silang in-identify na mga congressman. Particular yung dalawang taong cannot be mentioned, Zaldico at saka Martin Romualdez. Bakit hindi nila yon iniimbestigahan? Puti pa ngayong isang Gen Z, bagong congressman, ay pinangalanan niya talaga kung meron man talaga imbestigahan dito. Unang-una dito ay yung speaker, which is si Martin Romualdez and Zaldico. Diba? I mean, paano nangyari na nagsagawa ng hearing ang House, pero ayaw nilang ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez, not even inviting Mayor Magalong. Ito naman ang problema ko kay Mayor Magalong. Medyo nako-question ka tuloy ng taong bayan kung ano ba talaga ang gusto mo. Dahil nag-iingay ka, sinasabi mo, Zaldico, Martin Romualdez, pero bakit hindi ka dumalo sa Senado nung ikaw ay inimbitahan ni Senator Marcoleta nung siya pa ang Blue Ribbon Committee? Ang sinasabi mo, you opted out Senate dahil mas gusto mo sa House kasi doon yung laban. Paano yung wala bang laban sa Senado? Did you see what happened sa Senado? Na may pinangalanan doon, okay? Ang lumabas doon ay mga congressman at ang pinangalanan doon ay yung binabanggit mo ngayon. Pero gusto mong pumunta sa House, na doon sa House ayaw nilang mabanggit at mailabas ang pangalang dalawang yan, ang mga congressman dyan, ayaw nilang mailabas yung mga yan. At isa pa, hindi ka invited. Pero bakit hindi ka na nga invited? Doon mo pa gustong pumunta. So nagkakaroon na dito ng chaos between the House and the Senate. Kasi iba yung investigation ng House, iba yung investigation ng Senate. Ibig sabihin, iba yung tungo ng House, iba yung tungo ng Senate. That's the reason why, dahil magkaiba sila ng tungo, pinalitan na yung Senate President, pinalitan na yung Blue Ribbon Chairperson na si Senator Marcoleta. Na ngayon, magkatugma na sila. Like, sa Senado, ang role ng mga Diskaya ay parang patungo doon sa pagiging state witness. Sa katunayan, sumulat pa nga si Senator Marcoleta kay Justice Secretary Boying Rimula para gawing state witness itong mga Diskaya. Sa kabilang dako naman sa House, ginagawa nilang state witness yung si Bryce Hernandez na ang pinapangalanan naman ay ang mga senador. So magkaiba. So sa Senate, kinontempt si Bryce. Tapos nung nasa House na siya, pinangalanan, kailangan daw pangalanan, nahuli sila, kailangan daw pangalanan ang mga senador doon sa House ni Bryce Hernandez. Pero kailangan isalba siya. Sabi ni Bryce, kailangan isalba siya kasi nanganganib ang kanyang buhay sa Senado. Bigla-bigla, naging parang terorista ang Senado na ngayon. Which, sunod-sunuran itong si Tito Soto na bagong Senate President. Kasi sabi niya, I had to adhere to Martin Romualdez. So ngayon,
Ang nasusunod, yung mas mababang kapulungan ni Martin Romualdez. So ngayon, magkatugma na. Parehas na ng tungo ang House at ng Senado dahil bago na ay pinalitan nila yung Senate President at saka yung Blue Ribbon Committee. So saan patungo ito? Patungo na ito sa mga Duterte. Kasi kung makikita natin sa House, ang kanilang binabalikan ay yung former administration. At ganun din ang tinutungo ngayon ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Tito Soto at nitong si Panfilo Lacson. Yan ang reason kung bakit may mga bumabaliktad kasi syempre, una, tatakutin nila. Okay? Kailangan they are parang na-hostage sila. Like for example, yung magkapatid na Villar. Syempre, nalalagay sa alanganin yung kanilang patubigan at pakuryemtehan. Kaya kailangan nilang bumaliktad kaya napalitan yung leadership sa Senate. So makikita natin there is a selective investigation dahil meron silang gustong ipalabas dito na ang mga Duterte ang korap at hindi yung sila. Na sila yung talagang gumagawa nito. So saan pa tutungo ito? Wala. Ang investigation, I mean, to check it out, meron patutunguhan yung investigation pero ang patutunguhan nito ay mga Duterte pa rin. Yun ang masaklap na lumalabas ngayon. Kahit saan ka magpunta, kahit anong observation mo, makikita mo na yun talaga ang patungo nito. Kasi kung titingnan ninyo, bakit hindi nila idadagdag sa investigation yung speaker at yung si Zaldico? Samantalang sabi nila, oy, DPWH, mga officials. Yung mga officials ng DPWH na yan, hindi nila magagawa yan na mangamkam ng pera ng taong bayan kung walang approval sa mas mataas. Kung hindi inaprubahan ng mga may hawak ng pera ng taong bayan. Kaya, bakit ang pinapailan ng kaso lang ay yung mga DPWH officials? O kung hindi man, yung pipiliin nila na vulnerable like si Jingo Estrada, Joel Villanueva. Sabihin na natin, okay, tumanggap daw sila ng donation. Bakit sila ba? Hindi ba sila tumanggap? So kung iimbestigan, kukwestiyonin nila may tumanggap ng donation nung sabi nila 2022, ilan yun? 2022, tumanggap daw si Joel Villanueva or si Chis Escudero. Bakit sila? Hindi ba sila tumanggap din? So dapat isama nila yung sarili nila kung talaga sila. Kasi nakikita nyo, nawawala na yung parliamentary courtesy between the Senate and the House. Pero ninyo kinontempt ng Senate, inagaw ng House. Saan ka nakakita ng ganun? Samantalang like for example, example dyan si Colonel Grijaldo. Nung ginagawa nila yon, nagsik ng refuge nagsik ng protection si Colonel Grijaldo sa Senate. Walang nagawa yung Senate kasi ano na yun kumbaga discretion at jurisdiction ng House yun na i-contempt siya. Hindi pwedeng i-save ng Senado yun kasi sa kanila yun Tapos ngayon, merong kinontempt ang Senado, biglang inagaw ng House. At yung magninong, ewan ko kung ninong sa kasal, binyag, itong si Tito Soto ni Martin Romualdez, kailangan daw mag-adhere. So ang tanong ngayon, saan patutungo ang investigation na ito?